At sa ating mga balita, nagpabot po ng pagbati si Pangulong Rodrigo Duterte bago pa man magtapos ang taon. Sinabi po ng Pangulo na hangad niya ang kasayahan ng mga Pilipino sa pagsalubong sa 2017. Ayon sa Presidente, hangad din niyang magkaroon ng pagbabago sa bansa dahil marubdob ang hangarin nitong maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Huwag na lamang aniyang pansinin ang kanyang pagmumura dahil naging bahagi na ito ng kanyang karakter at salit tulungan siyang maisulong ang mga pagbabago sa bansa. Sinabi pa ho ng Pangulo na gustuhin man niyang maging malambot, hindi niya maaari dahil mayroon siyang tungkulin na linisin ang korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Tiniyak din po ng punong ehekutibo na gagawin niya ang lahat. Ito'y para madama ng mga Pilipino ang pinagangakong pagbabago sa ating bansa at sa buhay ng mga Pilipino. Habang buhay na pagkakakulong posibleng sapitin ni Senator Laila de Lima ayon kay Justice Secretary Aguirre. Suwak na sa mabibigat na kaso si Senator Laila de Lima batay sa salaysay ng mga presong tumestigo sa Kongreso laban sa Senadora. Itong idiniin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na nagsabing maaaring makulong ng habang buhay si de Lima kung bibigyan ng bigat ang mga testimonya laban kay de Lima. Well, pag ikaw po ay nag-file, yung siyempre ang pipiliin mo yung pinakamalaki, yung pinakamataas. At yan po ay under 9165, yung sa anti-drugs natin. Yan po ay may kaparusang habang buhay. Pero pwede rin po tayo na mag-file sa ilalim ng revised penal code. At pag yan po ay na-file sa ombudsman, ay meron kong kaakibat yan na administrative case. Sang-ayon din ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na swak na sa mabigat na kaso si de Lima. Binanggit ni Topacio na very credible ang mga presong nagsalita sa Kongreso laban kay de Lima. Sinasabing mga testimonya ng mga bilanggo na walang direktang link kay Senator de Lima. Yan po ay mga pira-piraso po yan ng mga jigsaw puzzle na pagka sinama nyo po na kumpleto niya na, ang lalabas po dyan sa jigsaw na yan ay muka ni Senator de Lima. Binulabog naman ang pagsabog ang bayan ng Sultan Sumagka sa Maguindanao kaninang tanghali. Ayon po kay Sultan Sumagka Police Chief Rasul Pandulo, sumabog ang isang improvised explosive device na iniwan naman sa barangay Kiladap matapos ang ibinawas na pagtitipon para sa kapayapaan at pagkakaisa sa Municipal Gymnasium. Wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Batay po sa inisyal na pagsusuri ng puno po ng pako at bilang ng sharpnel ang sumabog na IED at ginamitan pa ng timer. Blanco pa sa ngayon kung sino at ano ang motibo ng mga nasa likod ng naturang pambobomba. Arestado ang cameraman ng isang TV network matapos mabisong nagbebento umano ng droga sa isang kainan sa Quezon City. Nakatutok si Damalet. Sa fast food restaurant sa Mother Ignacia Avenue, Quezon City, natiklo sa buy-bust operation ang tulak umano ng droga na si Anthony Martin, cameraman ng ABS-CBN. 3,500 pesos ang halaga ng ibebentang droga ng suspect sa mga otoridad. Nangaabutin na ang bayad sa kanya. Agad siyang inaresto ng mga taga-QCPD Station 7. 6 na pakete pa ng hinihinalang shabu ang nakuha kay Martin. Pinadadala lang ko sa akin daw ito. Alaman din. Matagal ka na talagang... Hindi ngayon lang. Ayon sa ABS-CBN, hindi nila kinukonsinti ang paggamit at pagtutulak ng droga ng kanilang mga empleyado. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad. Sa Cubao, dapat una makikipagkita si Martin sa mga bibili sa kanya. Sa Cambridge Street, Cubao kasi nakatira ang supplier umano niya ng droga na si Eduardo Abraham. Nahuli siya sa isa pang buy-bust at nakuhanan ng 4 na pakete ng hinihinalang shabu. Wala akong maisip ngayon. Sinsyo lang. Bakit po kayo na pumasok sa ganitong pagdini? Para mabuhay lang po. Kaya nung nakuha namin ang number nitong source niya, inorderan namin, nilaro namin, nagpretending kaming buyer ng shabu. Ito po ang News TV Live, pag-asa at pagkakaisa ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong bagong taon at ayon po sa Pangulo, dapat pagyamanin ang puso ng bawat isa ng kaligayahan at pag-asa para sa katuparan ng mga pangarap hindi lang sa sarili kundi pati na rin para sa bayan. Patuloy raw kikilos ang gobyerno upang matiyak na makararating sa mga kababayan ang bunga ng reforma ng administrasyon. Muli ring inaanyayahan ni Pangulong Duterte ang publiko na maging katuwang sa pagsusulong ng kampanya kontra iligal na droga
kriminalidad at katiwalian. Kasama rin ang sama-samang pagkilos para pasiglahin ang ekonomiya ng bansa. Hinikayat naman ni Vice President Leni Robredo na maging matatag ang bawat Pilipino at umasang makakamit ang kapayapaan sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay VP Leni, dapat manatiling matatag ang bawat isa sa kahit anumang unos na yumanig sa ating bayan. Kahit daw sa pinakadilim na bahagi, lagi sanang mahanap ang liwanag. Isa puso rin daw ng bawat isa ang magandang pagbabago sa sariling pamumuhay at maging sa pagiging Pilipino. Patuloy rin daw na magtiwala sa mga bagong pagkakataong dala ng bagong taon at manalig na ang tama at mabuti ang siyang mananaig para sa bayan. Itinanggi ni Vice President Leni Robredo na sumama siya sa rally at mga panawagan para patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod po yan ng mga binitawang pahayag ng Pangulo sa panayam ni Jessica Soho. Ang Commission on Human Rights may panawagan din sa gobyerno. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Na binabanggit pong DUI. Sa panayam ni Jessica Soho kay Pangulong Duterte kahapon, inilahad ng Pangulo ang koneksyon umano ng teroristang grupong Maute Group sa ilegal na droga. Sinasabing Maute Group ang nasa likod ng pambobomba sa Davao City noong Setyembre kung saan mahigit 10 katao ang nasawi. Noong Nobyembre, muling nagasik ng takot ang grupo sa Lanao del Sur. Nagtaas pa sila ng bandila ng kilabot na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. But there seems to be a merger of identities between the clear case of drugs and yung isang Maute. Talaga ho, may connection? Yung drugs and terrorism? Yung nakuha naming kampo, there was this big laboratory. May laboratory talaga sa droga. That's why I ordered a full-scale operation there because we cannot keep on losing territory there. Kukunin ng isang munisipyo, they occupy it for so many days. Sabi ko sa security forces, this is really unacceptable to us. Sa panayam din, sinabi ng Pangulo na pinagluluksa din niya ang mga inosenteng namatay sa kampanya kontra droga. Pero ang gera ay gera. There are collateral damage because you cannot control the trajectory of bullets. A policeman has every right to shoot if he is in danger of losing his life, and he cannot control at tumagis yung bala sa tao ng isang tao pa, bata man, well, I'm sorry. Ayon kay Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon, kaakibat dapat ng pagsusuri ng Pangulo ang pagkilos para wala ng inosenteng tao pang madamay sa gyera kontra droga. Dapat daw matugunan ang epekto nito sa pamilya ng biktima. At dapat magkaroon ng masusi at malayang investigasyon sa bawat pagkamatay sa police operation. Tungkol kay Vice President Leni Robredo na nagbitiw bilang HUDCC chairman, inilahad din ni Duterte na maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero alangan na raw na dumalo pa si Robredo sa mga cabinet meeting. Ganda. Ang problema si Leni, nakikita ko sa... Hindi ko masabi, wag kay iparaot kita. Makikita ko sa rally. Ay, kilala mo ako, di ba? House Duterte, nagsasabayan sila. Ikaw alam mo na ang left Duterte talaga yan. Noon pa yan. So, yun ang hindi nyo nagustuhan kaya hindi nyo pina-attend ng cabinet. Pakinggan mo muna ako. Tapos, ito ngayon, nagsasalo sila ng yelo. Okay. Ang yelo sa Bisaya pati Tagalog, ice, matagal lang natunaw yan. Nandyan sila, House Duterte, nagsasabay sila sa mga, yung left. Yung mga left, nag-i-insulto talaga. House Duterte, pero wala yan. Puro Duterte yan. Kasi sa bukid, magpunta ka Bicol. Ngayon, sinong presidente? Yung Duterte. Ngayon, nakikita ko siya. May kinabukasan, 1 week after, mag-cabinet meeting kami. So we face each other. I'm always courteous to everybody. I say, Ma'am, magandang umaga po. Don't you think that it's an incongruity there? Sa isang statement, sinabi ngayon ni Robredo na hindi siya kasama sa anumang pagkilos para patalsikin ang Pangulo. Tahasan din niya itinanggi na sumama siya sa rally na nananawagan sa pagbibitiw ng Pangulo. Sana raw ay tigilan na ng administrasyon ang pag-aakala na may binabalak laban sa kanila ang bawat puna at hindi magandang balita. Hirit pa ni Robredo, ang mga puna naman laban sa Pangulo ay nag-ugat din sa sarili nitong kilos at pahayag, gaya ng paglilibing kay Marcos
pagtatapos, extrajudicial killing, pagbuhay sa death penalty at iba pa. Nalalapit na ang pista ng Quiapo. Sa ngayon pa lamang po ay nagsasagwa na ng mga assessment ang mga otoridad kung kailan na kinakailangan pandagdagan ang mga pulis na kung saan nagbabantay sa darating na pista ng itim na Nazareno. Hinggil po dito, may report ang aming kasamang si Waywaya Makalma. Ngayon na ipasok na ang replika ng buong itim na Nazareno sa Quiapo Church ay unti-unti nang dumadating ang mga namamanata. Gaya ni Jean Ortega na 10 taon nang namamanata sa itim na Nazareno at ang tanging hiling niya ay maayos sana ang kanyang kalusugan sa susunod na taon. Pero yung sakit hindi lumala. Kaya sabi ko, sana pagaling ako ni Nazareno. Habang ang pamilya Kagiowa ay sandaling nanalangin para sa kanilang pamilya at maging sa gobyerno. Maging maayos po yung ating gobyerno. Naging maayos naman ang prosesyon na ginawa kaninang madaling araw na halos nagtagal ng 8 oras bago nakarating sa Quiapo Church. Madami na din ang nagtitinda ng replika ng itim na Nazareno, ngunit matumal pa din ang benta. Nagkakahalaga ng 100, 200 hanggang 250 pesos ang isang puon, habang 20 pesos naman sa mga panyo. Mahigpit naman ang pinapatupad ng seguridad sa loob at labas ng Quiapo Church. Ayon naman sa Manila Police District na walang banta sa seguridad silang namamonitor sa ngayon. Dahil dyan ay hindi pa sigurado ng mga otoridad kung maglalagay ulit sila ng signal jammer sa mga lugar na dadaanan ng posisyon. Inaasahan kasi sa January 9 ay libo-libong namamanata ang kasama sa prosesyon. Handa din ng BFP oras na hilingin ng PNP ang kanilang mga tauhan para sa crowd control. Talagang ang coordination between the BFP at saka PNP in times of any eventualities, magagamit hindi lang sunog.